here. Kung bago ka pala sa YouTube channel ko at naghahanap ka ng mga YouTube tutorial, tips, strategies, advice, kung ano ang pwede mong gawin sa YouTube channel mo, paano ka ma-monetize, and lahat ng pwede makatulong sa mga bagong vlogger or sa mga bagong YouTuber, you can consider subscribing to my channel para lahat ng mga i-upload kong video is mananotified ka and pwede mong mapanood agad. Kung maging informative or makatulong sa'yo yung video na to, pwede mo naman pong i-hit yung like. And kapag may mga katanungan ka, suggestions, mga gusto mong mapanood na ibang topics, pwede mong ilagay sa comment box kasi i-jot down ko yung mga suggestions nyo and pwede ko din kayong gawa ng special video para doon sa mga request nyo. Kasi kung naaalala nyo sa previous video ko, sinabi ko yung magkaroon kayo ng to-do list, ideas, topics na pwede nyong gawing video na connected sa strength nyo, sa niche, or sa kung sa ano ang gusto nyo i-focus na laman or content ng YouTube channel nyo. And for today's video, ang topic natin is kung paano magsimula ng YouTube channel, paano ka magkaroon ng sarili mong YouTube channel, and paano ka, hopefully, and I am praying, paano ka maging successful bilang isang YouTuber or isang vlogger. Okay? Ang pinakang gusto kong maunawaan mo is dapat meron kang goal. Ano ba ang goal mo? Bakit gusto mo magkaroon ng YouTube channel? Kasi kung wala kang goal, wala kang kasing ita-target na achievement na gusto mong ma-achieve. So, kung unang-una pa lang, may goal ka na, kahit magkaroon ka ng mga down moment, laging lalakas ang loob mo kasi meron kang hinuhugutan na rason. Bakit kailangan mong magpatuloy? Bakit kailangan mong labanan yung depression or kalungkutan or nalulungkot ka na kasi di ba hindi ka pa na-monetize and meron mga difficulties na as early as now gusto ko lang i-share sa'yo na hindi madali sa una pero kapag naranasan mo na na-monetize ka and all that thing, it will be all worth it. Tiyaga lang. Hayaan mo. I'll be posting lahat ng mga video na alam ko makakatulong sa'yo para yung journey mo is mas mapabilis, mas mag-guide ka. At the same time, ma-inspire ka at least mabigyan kita ng kaunting push para maging magaan yung mga bagay-bagay. Hanapin mo yung niche, yung strength mo. Yan ang next na gusto kong ibigay na tip sa'yo sa video na to. Saan ka ba magaling? Magaling ka ba mag-makeup? So, pwede mong i-focus yun. Magaling ka ba magpatawa? So, pwede mong i-focus yun. Magaling ka ba magluto? So, pwede mong i-focus yun. Magaling ka ba sa mga tutorial videos? Gaya ng ginagawa ko. Yung pagsasalita lang, pagbibigay lang ng information, pwede mong gawin yun. Madami. So, find your passion, find your strengths, kung saan ka, feeling mo doon ka talaga magiging successful. Yan yung pinaka napakagandang gusto kong ma-realize mo sa sarili mo. Kasi, YouTube, ang lahat ng ito ay nakasenter sa'yo. Just be true to yourself. Yun lang talaga ang yayakapin ng mga subscribers mo. Kung sino ka, kung anong klase ang mga content na gusto mong i-share sa mga future subscribers mo. And gusto ko din malaman mo, yung next tip na gusto kong maibigay sa'yo is magkaroon ka ng right strategies. Kasi, lahat ng laro may strategy. Lahat ng business may strategy. Even si Pacquiao, magaling na yan mag-boxing pero may mga strategy yan. I-apply mo yan dito sa YouTube channel mo. And don't worry, nandito ako para i-share kung ano yung mga bagay na pwede mong ilagyan ng strategies para mas mapabilis mong ma-hit yung mga subscribers na 1,000 and 4,000 hours. I will help you, I will guide you. Basta patuloy mo lang panoorin yung mga videos and tutorials and trainings ko. Kasi lahat naman ang gusto kong i-share na alam ko makakatulong sa'yo, hindi ko ipagdadamot na i-share sa YouTube channel natin. Lalo-lalo na yung sa Facebook ads. Ilang ulit ko lang sinasabi yung yung Facebook ads kasi ang pwede maging sekreto para maging successful yung YouTube channel mo. Believe me on that. Yung sa advertising side, kailangan galingan natin yun. Parang yun ang marketing side sa YouTube channel. Kailangan mo talagang i-master yung pag-a-advertise kasi dapat malaman ng tao na meron kang YouTube channel.
dapat magpakilala ka kay YouTube na nag-e-effort ako. I-advertise mo yung YouTube channel mo para makita ni YouTube na si Ma'am Cindy madaming ina-upload. Si Ma'am Cindy madaming viewers. Si Ma'am Cindy madaming nagko-comment sa YouTube niya, sa mga videos niya. Nagtitrending ang mga videos niya. So, kailangan mong magpakilala kay YouTube kasi babalik tayo sa goal number 1, yung goal setting. Ang goal mo kasi, bakit ka nag-start or mag-start na magkaroon ng YouTube channel is dahil doon sa revenue, doon sa income, doon sa sahod na sinasabi. 'Di ba? Magpakatotoo tayo. Malaki ang kinikita ng mga vlogger, YouTuber dahil sa YouTube. And yan ang pinaka main goal natin or isa sa madaming reasons ba't gusto mo din maging vlogger kagaya nila. So, next na gusto kong malaman mo is dapat magkaroon ka ng target audience. Yung parang kung nagme-makeup ka, mga mahilig sa makeup or mga kababaihan ang magpapatronize sa YouTube channel mo, at dahil gusto nila yung nagme-makeup ka, hindi sila aalis sa YouTube channel mo, they will stick on you, and then ipapatronize, ipapanood nila yung mga YouTube channel mo ay mga YouTube videos na content na mga ginagawa mo. Yun yung target. Kasi ang narinig ko sa mga YouTuber na pina-follow ko, iwasan daw natin yung maguluhan yung ating mga subscribers. Ngayon, nanood siya ng mukbang. Kinabukasan, nanood siya ng ukay-ukay haul. Sunod. So, ibig sabihin, kung paliko-liko yung niche mo, kaya dapat, ang sabi ng ating mga mentors is magkaroon ka ng focus sa kung saan ang strength mo, kung saan ka magaling. Doon lang muna, kasi nagbibuild ka pa lang ng empire, nagbibuild ka ng mga followers na hanggang nandyan yung YouTube channel mo is may manunood sa'yo. Kasi kailangan mong ipatronize or kailangan mong i-feed ang satisfaction ng mga subscribers mo para manood sila, hindi sila mag-leave, hindi sila mag-dislike, hindi ka nila i-leave or hindi sila mag-unsubscribe sa'yo. Kailangan yung satisfaction na nanonood sila sa'yo dahil gusto ka nilang panoorin, dahil gusto nila yung ginagawa mong content, dahil may magkapareho kayo ng ng kagustuhan, kung anong gusto mong i-share, gusto niya din yun. Let's say for instance, kung lalaki ang follower mo dahil nag-upload ka ng mga video about NBA, about basketball, about gym, nagkakasundo kayo eh. And I want you to realize this, kapag madami kang subscribers, madaming pwedeng manood sa videos mo. Kapag madaming nanonood sa videos mo, madaming ads ang mapapanood nila at mapupunta yun sa wallet mo. Kasi may nanonood sa'yo eh. Ang pinaka-importante dito is may nanonood dapat sa videos mo dahil nandun yung ads. Paid ads tayo ng Google AdSense. So, kailangan ingatan mo yung mga nanonood sa'yo. Okay? Subscriber satisfaction. Pakaingatan mo din, gusto ko din as early as now, pakaingatan mo yung watch time. Kasi, as early as now, gusto kong maunawaan mo na kapag matagal ang tao na nanonood sa'yo or yung meron tayong sinasabing retention or yung nagtatagal sila doon sa video na pinapanood nila, yung engagement nila, nagpapakilala ka kay YouTube na, oh, wow, interesting ang mga upload ng video ni Ma'am Cindy. So, ibig sabihin, ito talaga ay ginagampanan niya talaga ang pagiging partner ni YouTube kasi ito, may mga ads ang mga videos niya. So, mas matagal ang engagement or ang watch time or ang panunood ng mga subscribers mo, mas gusto ni YouTube yun. Ipopromote ni YouTube ang mga ibang videos mo sa related videos, sa trending, sa homepage, hanggang maging viral ka pagdating ng tamang panahon na talagang kumbaga tamang time mo na para maging viral. Okay? Ang sabi kasi, yung mga old videos kasi uploaded mo 1 year, yan yung mga sinasabing best investment mo. Paniwalaan mo na ang YouTube is hindi ka nagtanim kahapon, mamumunga ngayon. Hindi ngayon ang harvest time. It will take months, even years. Depende yan kung tutulungan mo sa right strategy yung sinasabi ko sa'yo.
sa Facebook ads. Kung gusto mong malaman, nasa description box kung ano ang nagagawa sa akin ng Facebook ads. Old videos talaga ang magbibigay sa'yo ng mas malaking revenue kasi hindi nag-expire yung mga first uploaded videos mo up to this time. Makikita mo sa mga old YouTubers, yung mga old videos nila 3 years ago, 2 years ago, 5 years ago, meron pa din yung mga video ads. That is the good investment kasi hindi nga nag-expire. Old videos may ads, new videos may ads. Income mo yun, sahod mo yun, revenue mo yun. So, habang tumatagal ka, para kang wine, habang tumatagal ka, nagiging mahal yung YouTube mo. Kasi mas dumadami yung mga videos na nandiyan. Di ba? Nagdadagdag ka ng, ng mga videos. Kung meron kang 10 bago, meron kang 30 luma, that's ilang videos. Kung meron kang 15 old, meron kang 15 new, that's 100 videos. Okay? Mas madami kang i-upload na substantial videos, informative, nakakatulong, talaga na kapakipakinabang panoorin ng mga YouTube videos. Yan yung strength mo. After 1 year, madami kang videos na nag-hit ng 500 views, and yan ang ina-attract natin. At this very moment, gusto kong i-attract natin yan, na time will come, yung viral video na inaasam natin is maa-achieve natin yan. Sisipagan lang natin. Sama-sama lang tayo. Okay, hayaan yung andito ako para magturo, mag-guide, mag-motivate. I-push ka na maging determinado ka sa ginagawa mo kasi nasa right path ka na eh. Kailangan mo lang talagang tumakbo hanggang finish line. Huwag mo iiwan kasi dapat partner-partner tayo. Tulungan mo ako, tulungan kita para pag naging successful ka, magiging masaya ako. Kapag naging successful ako, alam ko magiging masaya ka. Okay? Huwag tayo maging madamot sa mga learnings na gusto natin i-share. Tips. Ang tips kasi dito is right topic, right content, right audience, right descriptions, right tags, right thumbnails. Kapag, para tong ulam, kapag tama ang mga timpla, tama ang sangkap, ang ulam mo ay perfect. Okay? I-apply mo yan sa lahat ng video na gagawin mo. Huwag kang basta-basta mag-a-upload ng walang kabuluhang video. Nag-record ka, di ba? Sinayang mo yung oras mo. Tapos hindi ka pakipakinabang yung videos mo. And in the long run, kapag hindi talaga substantial or kapakipakinabang, informative yung video mo, walang manunood yan. Tandaan mo yan, believe me. Yan ang na-observe ko sa aking pag-research bago ako nag-start maging vlogger. And as early as now, gusto ko ma-realize mo yan. Mag-upload, mag-invest ka sa informative video tutorials na pakikinabangan mo, pakikinabangan ng mga subscribers mo. Kahit ilang taon pa yung uploaded sa YouTube, may manunood at may manunood dyan dahil alam nila, pinopromote ka ni YouTube na maganda ang video niyo, hindi panoorin mo yan, may matututunan ka dyan kasi pinopromote ka ni YouTube. So, tiyaga lang talaga. So, paano maging viral? Yung topic mo, yung content, dapat yung thumbnail, yung description, yung tags, inuulit ko sa'yo, yan ang pag-aralan mong i-master. Kapag na-master mo yan, yan ang pinaka-key ingredient paano magkaroon ng viral video after 4 months, after 5 months. Kahit ilang months yan, basta. Kapag tama ang sangkap, tama ang timpla, ipapatronize yan ang mga subscribers and ng mga nasa YouTube community. Okay? And ang goal natin para kay YouTube is ma-discover ka. Pag naging viral ka kasi, yung mga video mo is lalabas yan siya sa homepage para mas marami ang makapanood sa'yo. Aba, yan ang gusto natin. Yan ang pinaka-goal natin. So, babalik lang tayo lagi sa square number 1, which is our goal, our main goal. Okay? Ilalagay kasi yan ni YouTube sa mga yung sa right side ng YouTube, ang tawag dyan is yung mga related videos. Sa dami ng ina-upload ng mga tao sa buong mundo kay YouTube, hindi kayo ni YouTube maaasikaso lahat. So, kailangan bugahan mo si YouTube, magpakilala ka. Char. Na, eto ako YouTube. Kailangan mo akong pansinin. Yung content ko, kapakipakinabang pinapanood, madaming comments, madaming likes, madaming share. Baka naman, pwede mo naman akong ilagay sa
kabilang side ng YouTube para mas madami makakita. So, ina-advertise ka ni YouTube. Kaya yung algorithm, yung analytics, yung watch time, pinaka-importante, yung engagement ng tao sa video mo. Yan ang dapat mong i-master as early as now. Okay? Be consistent lang, bebe. Wag na wag kang titigil. Wag na wag. Kasi pag may momentum ka na di ba? Gumalaw ka na. Kumbaga, nagsipag ka na. So, wag mo nang iwanan kasi revenue, income, future success ang pinag-uusapan natin dito. And dahil mahaba na yung video ko, ayoko naman magsawa ka. So, baka maggawa ako ng isa pang related video tungkol sa video, ay sa topic na to, para naman mapanood mo ulit. Kasi 15 minutes na, babay na.